Kung tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa diabetic foot at ito po ay komplikasyon ng isang taong may uncontrolled sugar. And ito ho ay nakaka-affect sa feet ng mga taong may diabetes. At ito ho ay kadalasang nag-a-arise due to poor blood circulation and nerve damage. Ang tawag ho natin doon ay neuropathy, which are common sa taong may diabetes na kadalasan ho ay cause ng number 1 ho is pagka may foot ulcer. Ibig sabihin ho ay may sugat ang ating feet, often due to na pressure or na trauma. And they can become infected at hirap hong mag-heal. Also, sa mga taong nagka-infection dahilan ho sa poor blood flow. And at the same time, may neuropathy ho. Sira na yung nerves that can make infections more severe and harder to treat. Kaya ho ito, sa natural na tao, ang nagkaka-infection ho, ay madaling gumaling. Pero sa tao hong may uncontrolled sugar, pag nagka-infection ho, ay mahirap hong paggalingin dahilan sa poor na ho ang blood supply doon sa feet or sa lower leg ng pasyente. At ang mahirap po dito kahit na ho bigyan nyo ng antibiotic ang pasyente because of the poor blood flow papunta sa foot and lower extremities, mahihirapan hong makarating yung antibiotic doon sa area because of poor blood supply. Meron din ho tayong tinatawag na Charcot foot. Ito ay isang kondisyon wherein yung bones natin sa paa ay humihina at nagko-collapse due to neuropathy. Kasi nga ho sira yung mga nerves. At gangrene, severe infection or poor blood flow can lead to tissue death. Pag sinabi hong gangrene, may mga patay na tissue na ho doon or skin. And sa extreme cases po, require amputation. So, wag na ho tayong umabot sa ganoon, no? Yung mga napuputulan ho ng paa dahil sa wala na hong blood supply, patay na rin ho yung mga nerves, wala nang pakiramdam, at kadalasan ho ito nangingitim. So, pag nag-start na hong mangitim, ibig sabihin ho, medyo patay na yung tissues, pati ho yung nerves doon sa area na yun. And preventive measure ho natin includes regular foot inspection. So, kailangan ho, chine-check ang paa everyday, pati ho ilalim. Kasi nga ho, minsan, may sugat na ho sa ilalim ng paa, but hindi ho alam ng pasyente. Kasi nga ho, manhid na yung paa, no? Kailangan din ho ang proper footwear. Ibig sabihin ho, dapat ay pinipili ang sinusuot, shoes or slippers. And of course, pinaka-importante ho siyempre is to manage your blood sugar level. And kailangan magpa-doktor ho, mag-seek ng prompt medical attention. Kailangan ho pa-check nyo sa doktor for any foot problem. Sa may foot ulcer ho, sa may sugat sa paa, doon ho kadalasan yan nangyayari sa mga high pressure areas. And yung mga poorly fitting shoes, minsan ho, yung sapatos na suot ay masikip. At minsan ho, hindi man masakip, yung style niya, iipit ho yung daliri. No? So, dapat pipili kayo ng shoes or slippers na tama lamang ho ang luwag at sikip sa inyong paglakad. Huwag ho yung mga naiipit ho ang inyong big toe at saka yung little finger ninyo. So, make sure ho na komportable yung suot ninyong slippers or shoes. And yung sugat ho or ulcer can become infected ho kasi, leading to severe complication. And try to see to it na pag may open wound ho kayo doon, kailangan nyo hong linisin yan, hydrogen peroxide, then betadine, then cover it with sterile gauze and takpan ho ng micropore or tape. Ayun ho, kailangan takpan kasi yung ulcer ho may become infected. Pwede hong ma-infection kung naka-open lang ho yan. So, tandaan nyo ho, basta open wound,
may sugat, tas open yung sugat, kailangan nyo ho yung takpan. And hindi ho basta-basta takip ng kung ano-ano lang. So, kailangan ho aseptic technique, ha? Yung the way nyo hong linisin, patakan nyo lang ho, at hindi ho pwede yung kukuha kayo ng bulak, tapos ikukuha nyo ng agua oxinada and betadine, kasi ho yung bulak nyo hindi sterile. Sabihin, pag hindi sterile, may germs ho yun. So, kung may sterile cotton ho, okay lang. Pero kung wala hong sterile cotton at natural na cotton lang po yan, ipatak nyo na lang ho. Huwag nyo nang ilagay sa cotton. Then, medyo patuyuin ho ng kaunti at wala na ho kayong ipupunas doon sa ulcer or sugat. Kahonin nyo takpan ng sterile na gasa or sterile gauze. At ang hahawakan nyo ho sa sterile gauze, yung sa ibabaw lamang. Yung sa ilalim na ipandidikit nyo sa sugat, kailangan ho, hindi ho nadikit yan sa kahit na ano at hindi nyo ho nahawakan dapat. At saka nyo ho pan ng micropore tape para ho hindi matanggal. Tandaan nyo ho, basta open ng wound, kailangan ho panin nyo ng sterile na gasa, but before ninyo takpan, kailangan nyo hong linisin. And syempre ho, yung mga ulcer na yan or sugat can become infected, leading to severe complication. Kailangan ho, chinecheck ninyo ang inyong paa kung meron hong mga cuts, may mga blister, ibig sabihin yung parang may umbok na may tubig sa loob, or any other changes. Then sabi nga natin, you have to clean the wound with appropriate solution and dressing. Now, sa kaso ho ng infection, ayan ho, kadalasan bacterial infection na nanggagaling ho doon sa ulcer or small cuts. Posible din hong fungal infection. Nangyayari ho ito due to moisture sa loob ho ng shoes or between the toes. Sabi nga natin, hindi ba kailangan ho meron kayong at least 2 shoes man lamang para ho halimbawa ngayon pag uwi ninyo nabasa ho ng ulan yung inyong shoes, so sometimes ho hindi pa yung tuyo kinaumagahan para gamitin nyo uli. So kailangan ho may another pair of shoes ka para yun ho ang gamitin. Huwag ho kayong magsusuot ng basang sapatos kasi ho maghapong nakakulob doon yung paan nyo. Then, ano ho yun? Reason para makakuha kayo ng bacterial or fungal infection. Tandaan nyo ho, ang bacteria at fungus at iba pa hong mikrobyo na tumutubo ho yan basta meron hong basa or moisture. Kailangan ho tuyo. And kadalasan ho, nagkakaroon na ng nerve damage. So, meaning, nawawalan na ho ng sensation or nawawalan na ho ng kiramdam doon ho sa area yon. At minsan ho, merong hindi pansin na fracture, unnoticed fractures. At because of repetitive stress over time, pwede ho magkaroon ng mga small injuries na makakapagpahina ho ng buto. Kailangan din ho ng protective footwear. Special shoes ito to embrace yung stability ng foot. And kailangan din ho ng pahinga, limit ho ang weight-bearing activities to reduce stress on the foot. Kailangan ho pag ganun, may pahinga ho kayo, hindi ho pwedeng araw-araw. Medyo sugat na, tas ilalakad nyo pa ho ng ilalakad. Sometimes umaabot ho yan sa pagkakaroon ng gangrene. Pag sinabi ho natin gangrene, severe infection po yan. Pagka ho hindi nagamot or poorly managed ulcer. Bawahan ho, naka-open lang. Tapos susuot pa ho kayo ng basang sapatos or tsinelas. And ayan ho, nagkakaroon din ho ng poor blood flow sa may gangrene. Dahilan ho sa advanced vascular disease. So yung mga ganyang kaso ho, pag gangrenous na ho, may patay na hong tissue sa paligid at umiiba na ho ang kulay niyan. So, kailangan ho ang immediate medical attention. So, kailangan na hong ipadoktor yan. At sometimes, kailangan ho ng surgical intervention. Kailangan hong tanggalin yung mga dead tissues, yung mga maiitim po, and to prevent the spread of infection. So, dinedebrid ho yan para matanggal ho yung mga maiitim na patay ng tissues. And isa ho sa mga preventive measure natin is of course, kailangan ho kontrolado ang blood sugar. Kailangan ho maganda ho ang glycemic control para ho ma-prevent ang mga komplikasyon. Ibig sabihin ho, lahat ng mga komplikasyon ng diabetes which is
bubulag ang mata. Ayan ho, may mga non-healing wound or foot ulcer sa diabetic foot. Nasisira ho ang kidney, nadadialysis, sisira ang puso. So lahat po ng ito ay hindi mangyayari kung ang sugar ho ng pasyente ay within the normal limit. Ano ho ba ang normal limit? Di ho ba? Pag before breakfast, ano ho yan? 100 and below. Pagka 2 hours after meal, 140 and below. At pagka random, 160 and below. Wala hong komplikasyon na mangyayari kapag pasok kayo dyan sa mga normal volume yan. At yung mga footwear ho ninyo, kailangan ho well-fitting. Ganda ho ang sukat sa inyo. Komportable ang sapatos para ho ma-reduce ang risk ng pressure sore and injuries. Isabihin ho doon sa parte na dumidiin po pagka tayo ho'y lumalakad at nakatayo. Yun ho ang kadalasang nasusugat dahilan sa bigat ninyo. Lalo na po kung obese kayo or overweight. And kailangan ho regular ang bisita ninyo sa professional care. Regular check-up to address any potential issues early. And kailangan din ho ang patient's education. So, kailangan ho matuto kayo kung paano ho ang foot care at saka sign ng komplikasyon and how to perform daily foot inspection. Kailangan ho alam ng pasyente yan. Lalo na ho kung mga lahi talaga ng diabetic ang pamilya. And kailangan ho ang support network. May mga ganito ho. But before kayo makipag-engage with mga support groups, kayo mismo sa sarili ninyo should have patient's education at numero 1 ho, control ang blood sugar. Pag sinabi ho nating neuropathy, ibig sabihin ho, apektado ho ang nerves. Ano ho ba yung nerves? Yun yung responsible for sensation, pakiramdam. Particularly ho, sa feet and legs. Diyan ho kasi nangyayari yung poor blood supply. Sira na hong nerves. Nagkukos ho yan ng numbness, manhid, tingling, para hong tinutusok-tusok, and minsan ho, pain, masakit. So be aware, pagka meron ho kayo niyan, ibig sabihin ho, meron kayong neuropathy. So tinutusok-tusok, pain, and manhid, numbness. So, sign ho yan ng neuropathy. And yung pagkawala ho ng pakiramdam, naglilid ho yan sa increased risk of unnoticed injuries and infection. At kadalasan ho, may pain na rin yan and discomfort na nakaka-interfere na ho yan sa mobility and quality of life ng tao hong may diabetic foot. And ang management ho dyan, of course, is kailangan ho syempre ng pasyente ang pain relief and medication para ho ma-manage yung neuropathy. At kailangan ho ng regular inspection and foot care attention to any injuries. Sa mga areas ho kasing ito, sa paa at sa lower leg, slow ho ang wound healing dyan. Kasi nga ho, reduce ang blood circulation. Meaning, yung wounds and ulcer take a longer time to heal. Tagal hong gumaling. At ayun, syempre ho, pagka ho matagal gumaling, increase ho ang risk of amputation. It might lead to gangrene and necessitate amputation. Pag na ho tayong umabot sa ganun. Syempre ho, kailangan lifestyle change. If you are a smoker, stop smoking and you need to manage your cholesterol and blood pressure. Kasi dagdag pa ho yun sa factor tulad ho ng uncontrolled sugar. Kung naninigarilyo pa ho kayo, then taas pa ho ang cholesterol ninyo, nakadagdag pa ho yan. And uminom ho ng mga drugs to improve circulation and manage vascular health. So, kaya nga ho, kailangan ninyo ang guidance ng doktor. Especially, pag nakita nyo na ho, may sugat na ang inyong paa, matagal-tagal na ho na hindi gumagaling. So, once nakakita ho kayo ng sugat sa ilalim ng inyong paa, magpa-doktor na po kayo agad. Alam nyo naman ho na sa mga diabetic patient, marami hong napuputulan ng daliri, puputulan ng paa, merong above the knee, merong below the knee, amputation. At ang mga foot care routine, inspect nyo ho ang foot or feet niyo daily. So, look for any cuts, for any blister, or any signs of infection. And wash your feet daily. Gumamit ho na mild soap and water
and kailangan ho i-dry ninyo thoroughly. Pati na ho yung in-between ng fingers ninyo. Kasi ho pagkabasa yan, hindi ninyo dry up, nag-aano ho, di ba? Diyan nagsisimula yung mga athlete's foot. And moisturize, kailangan ho mag-apply kayo ng moisturizer to prevent dry skin and cracking. Kasi ho pinagsisimulan din ho ng sugat sa paa yung pagka-dry siya tapos nagka-crack yung mga sa ibabaw ho sa sobrang dry. Yun ho, pwede hong pagsimulan nyo ng pagkasugat. At pag maglalagay ho kayo ng mga moisturizer like lotion, lalagyan nyo ho lahat. Pero wag nyong lagyan yung in-between spaces ng toes. O, kasi ho, pagka nilagyan nyo ng lotion or oil, pati doon sa in-between, athlete's foot naman ho ang makukuha ninyo. Yung in-between ho ng fingernails, kailangan po niyan dry. So, yung ibabaw lang ho, tsaka ilalim, which is yun ho ang area, lalo na ho sa pangtapak natin. So, yun ho ang nagda-dry up kadalasan. And surgical procedure para ho ma-improve yung blood flow in the cases of severe peripheral nerve disease. Pag nag-i-inspect ho kayo ng inyong paa, kailangan nyo hong gumamit ng mirror para ho makita ninyo yung soles ng inyong feet for any ulcer or any abnormalities. And i-feel nyo ho yung temperature inyong paa with your hands to detect if there is any unusual warmth or coolness. Kailangan ho yung normal. Pagka ho malamig, ibig sabihin ho yung blood flow hindi na umaabot doon. Or kung sobra naman hong mainit than yung other parts of the body, ibig sabihin ho may inflammation. And check for any sensation. Kailangan ho ma-feel ninyo kung yung pakiramdam ho doon sa buong feet or foot ninyo ay pare-pareho. Hindi ho yung malamig sa ibang part, mainit sa ibang part, room temperature yung ibang part. Kailangan ho yan pare-pareho para ho makadetect ng neuropathy. Kasi ho pag iba-iba ang temperature niyan, tulad ng manhid, yung iba tinutusok-tusok, ibig sabihin ho may neuropathy na dun sa area yun. Ibig sabihin ho, sira na yung nerves. And yun nga ho, so lahat po ng ito, pag kayo ho ay diabetic, ay dapat ginagawa ninyo para ho maiwas kayo sa amputation. Yun hong pinuputulan ng daliri, pinuputulan ng paa, pinuputulan po ng legs, either above the knee or below the knee. So, ayan po. But of course, detoxification and blood cleansing program pa rin ho ang ating basic. Bakit? Kung lagi nyo hong ginagawa ito, hindi ho kayo mauuwi sa diabetes. And kung dati naman na ho kayong may diabetes, ang sugar ho ninyo dahan-dahan, if ideally every 3 months nagdi-detox ho kayo, mas controlled po yan kaysa sa hindi kayo nagdi-detox. Because sabi nga natin, ang root cause pa rin ho ng diabetes is still what? A dirty liver, a fatty liver, and gallstone. So dyan pa rin ho yan babagsak. And sa mga diabetic patient ho na hindi maibaba ang kanilang sugar, bisitahin niyo ho kami sa clinic, meron ho tayong protocol para dyan. No? So, Ivy? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Chemo po ako last week, pang 7 cycles. Hindi po matulog ng mahimbing. Pag nagising ako, 2 a.m., hirap na ako matulog. Ano po kaya ang dapat gawin? Okay, so nagigising pa naman ho kayo sa 2 a.m. That is in between the 11 p.m. and 3 a.m. The most important time for sleeping. Pahinga ho yan ng ating gallbladder and liver. So, hindi ho nakakagulat na hindi ho kayo makatulog. Bakit? Siyempre ho, na-chemo kayo eh. So, tinamaan ho yung good cells ninyo. Kasama na ho doon ang good cells ng liver ninyo. Plus, of course, chemo is a toxic substance. So, ang nag-filter ho niyan, bago kidney, liver ho muna. So, pagka ho ang liver natin, marumi, so maraming toxins, mahirap hong matulog. So, nakasalalay ho sa ganda ng ating liver ang sleep. So, ano ho ang kailangan ninyo? Kailangan nyo ho ng detoxification and blood cleansing program. Bukod po doon, ang taong dehydrated, hirap din hong matulog. Okay? So, detox program will clean your liver and blood cleansing
will hydrate your whole body. So, kahit hindi ko kayo bigyan ng sleeping pills or anything na pangpatulog, kusa ho kayong makakatulog because ibinalik ho natin sa normal function yung inyong atay dahil nilinis ho natin and na-hydrate po natin uli ang inyong liver, ang inyong katawan which is dehydrated. So, ganoon po. We start with that simple, basic thing, detox and blood cleansing program. Plus, palista ho kayo ng check-up, pakidala ho ang mga laboratory test ninyo because do not stop sa chemo lang ho because ang tatamaan nyo lang ho dyan is yung bukol na nakita outside. Pero ho yung root cause, andyan pa rin ho yan, hindi ho yan matatanggal ng chemo. And also, yung microscopic cancer cell ho, nagawa na from the first year to the 7th year, yan ho ang susunod that will come out. So, yan ho ang magiging recurrence and metastasis. So, babalik at babalik din po yan kung hihinto kayo sa chemotherapy lamang. So, meron pa ho kaming ibang anti-cancer protocol to address the root cause and the microscopic cancer cell. Walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang magpalista kayo ahead, IB. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.